So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Mia Desmasyan and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talk is about ano ang solusyon ng Diyos. So, our concept is all about depravity. So, ito ay tumutukoy sa kalagayan ng tao na lubos na naimpluwensyahan ng kasalanan sa bawat bahagi ng kanyang pagkatao, mapaisip, puso o kalooban man ito. Hindi ito nangangahulugan na ang tao ay kasing sama ng maaari niyang maging. Ngunit, ibig sabihin nito ay wala siyang kakayanan na hanapin ng Diyos sa kanyang sariling kapangyarihan. Tanging ang biyaya ng Diyos ang makakapagligtas o makapagliligtas sa tao mula sa kasalanan at makakapagbigay sa kanya ng kaligtasan. So, ngayon dadako na tayo sa ating Bible reading. So, our Bible reading is 1 Corinthians chapter 2 verse 14 NI version. The person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but considers them foolishness and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. So, tungkol saan nga ba itong verse na ito? So, pinapakita ng 1 Corinthians chapter 2 verse 14 na ang tao sa kanyang makasalanang kalikasan ay hindi kayang tanggapin o maunawaan ang mga espiritual na bagay nang wala ang tulong ng banal na espiritu. So, ang biyaya ng Diyos lamang ang nagbibigay ng kaliwanagan at pag-unawa upang makilala siya. So, ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching, ang kasalanan ay nakaka-apekto sa bawat aspeto ng kalikasan ng tao. So, ang kasalanan kasi is sumisira siya sa kaisipan, emosyon at kilos natin or ng kilos ng mga tao. Hindi natin kayang labanan ng kasalanan gamit lang yung sarili nating lakas. So, mas maigi na ipagdadasal natin yung guide and ipag-pray din natin na yun nga, tulungan tayo ni Lord sa kung ano man yung hindi natin kaya. Sorry. So, kasi syempre, kunwari, isa akong tao na nalulunod sa bisyo at nahihirapan akong makalaya dahil sa influensya ng kasalanan sa kanyang kalooban at kilos. Second is, ang pagnanais na parangalan ng Diyos ay hindi likas sa tao. So, dahil sa kasalanan is hindi na natural sa tao na hanapin o luwalhatiin ang Diyos. Sa halip na magsamba kasi sa Diyos, is mas pinipili na ng tao na sambahin ng pera, kasikatan o kasiyahan. Last teaching, ang kaligtasan ay tanging gawa ng biyaya ng Diyos. So, walang sino man yung makakapagligtas sa pamamagitan ng sariling pagsisikap o mabubuting gawa. Kahit ang isang tao ay maging mabait sa iba, hindi ito sapat upang makamit yung kaligtasan na kailangan ng tao. So, yung kaligtasan kasi is regalo lamang ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is kilalanin ang pangangailangan mo sa biyaya ng Diyos. So, dapat natin tanggapin na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa kasalanan. Kailangan natin ng biyaya ng Diyos upang magkaroon ng bagong buhay. So, sa halip na umasa tayo sa sarili nating kakayahan, is dapat natin ipagkatiwala sa Diyos ang ating buhay at hanapin ang kanyang tulong sa panalangin. Second is talikuran yung kasalanan mula sa isip, puso at kalooban. So, yung tunay na pagsisisi ay nagsisimula sa pag-amin sa kasalanan, pagsuko ng puso sa Diyos at aktibong pagtalikod sa maling gawain. So, ang isang tao na nalulung sa alak ay dapat aminin ang kanyang kahinaan, magsisi sa Diyos at humanap ng tulong upang makalaya. So, last application is magtiwala kay Kristo lamang para sa kaligtasan at pagbabago. So, ang kaligtasan ay makakamtan lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So, sa halip na, yun nga, umasa tayo sa mabubuting gawa o reliyon, mananampalataya sa kamatayan at pagkabuhay na magmuli ni Kristo bilang ating kaligtasan. So, ngayon dadako na tayo sa ating prayer. So, let's pray na po. Lord God, maraming salamat po sa iyong biyaya na nagbibigay ng kaligtasan sa kabila ng aming makasalanang kalikasan. So, inaamin po namin na wala kaming kakayahan na iligtas ang aming sarili at lumaya sa kasalanan. Lord God, patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang at tulungan mo po kami magtiwala sa iyo ng buong puso. Bigyan mo po kami ng lakas upang talikuran ang kasalanan at pamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Lord God, salamat po sa kaligtasang matatagpuan lamang kay Kristo sa pangalan ni Jesus. Amen.